Magandang araw mga katropa. So ngayon po i-explain kung paano gumagana itong ating rice cooker. At i-explain ko rin kung paano siya i-troubleshoot. No? So basic lang po kung paano i-troubleshoot si rice cooker kasi hindi naman po komplikado yung laman ng rice cooker natin. Yung mga pyesa natin na nasa loob ng rice cooker. So ilan lang po yung pyesa niya. At kadalasan hindi naman po lahat nasisira. Kadalasan iisang pyesa lang po talaga ang nasisira. Okay, so alamin muna natin yung mga parts ng ating rice cooker para may idea po kayo. So unang-una meron tayong tinatawag na itong device na ito, itong puti na merong insulator, no? Protected siya na insulator. Ito po ang tawag sa kanya is thermal fuse. Then ito naman pong dalawang terminal na ito yung ating heater, no? So siya po yung nagbibigay ng init, no? Kumbaga sa kalan siya yung apoy, no? Siya yung nagbabaga. So heater ang tawag sa kanya. So may dalawa siyang terminal. So ang supply po niya is 220 volts. Okay. So diyan po dumadalo yung ating kuryente sa heater. Once na naka-on siya, nagpo-produce na siya ng heat. Okay? So kaya siya tinawag na heater. Pag wala pong kuryente, hindi siya init. Okay? So tanda natin 220 volts. Hindi po siya pwedeng gumana sa baterya kasi 220 siya. Okay? AC. So ang supply niya dapat is 220. Depende naman po sa bansa. Halimbawa sa Pilipinas, 220 sa atin. Sa Japan, 110. So sa kanila, ang heater sa kanila is 110. So 110. Pag sinuplayan mo yung 110 ng 220, sasabog po yun. Kasi ang supply po niya, 110. So kung ano po yung supply na hinahanap, yun po yung supply na ibibigay natin. So sa Pilipinas, 220 tayo. Supply natin 220. Paano pag 110? Gagana naman po siya pero hindi po nami-meet yung heat na required na para sa kanya. Mababa. Okay, gagana naman po pero hindi siya ganong iinit. Okay, matagal. So, sundin niya lang po natin kung ano yung voltage requirement na nakalagay sa description ng ating gamit. Okay, next, heater. Ito naman po ay itong plate na to, silver plate. Ito po yung thermal switch natin. Okay, thermal switch. Meron siyang 220 volts and 40 watts. Then ito naman po ang ating contact T-switch. Okay. So ito po yung tumutunog sa rice cooker na kung warm or cook, no? So po yung nag-indicate sa rice cooker na kung cook pa lang or warm na. Pag naka-cook po yung ating contact T-switch, yung heat po continuous. Pag nag-warm, yung heat po pinoproduce ng heater natin napuputol na po kasi nag-warm na siya. Okay, so yun po yung function ng ating contact switch. So ito naman po yung susunod, yung may dalawang wire. Ito po yung ating thermal sensor, no? Or yung temperature sensor. Okay. So yan po yung mga pyesa ng ating rice cooker. So paano po ba siya tino-troubleshoot? So madali lang po. Kadalasan po talaga nasisira sa rice cooker yung tinatawag natin thermal fuse. Si thermal fuse po yung pinakaunang pyesa na nasisira sa rice cooker. So hindi po nasisira yung iba dyan. Bihira lang po. Si thermal fuse po ang kadalasan nasisira dyan. So paano natin malalaman kung sira si rice cooker? Si rice cooker malalaman natin kung sira. Hindi siya nag-produce ng heat. Hindi umiilaw yung kanyang mga indicator, yung cook and warm, hindi na ilaw. So ibig sabihin po nun, yung thermal fuse natin ay nasira o bumigay. Okay. Ano ba yung function ng thermal fuse? Bakit siya bumibigay? Okay. Yung function ng thermal fuse, meron siyang maximum heat requirement, no? Halimbawa,
Sa pyesa niyan, may naka-indicate dyan 185 degrees Celsius. Yung 185 na yun yung maximum heat na kaya niyang i-handle. Pag lumagpas siya sa 185 maging 186, automatic po itong masisira or mapuputol. Okay? So, bibigay po siya. Bakit po? Kasi, na-sense niya na yung 185 lumagpas, naging 186. Dahil sa sobrang init, kinontrol niya yung init para hindi masira yung mga pyesa natin. Ang maximum required lang talaga niya is 185. So, bibigay siya kapag dumating sa 186 para po hindi masira yung ibang pyesa. So, yun po yung function ng ating thermal switch. Kung meron siyang required heat, ibig sabihin yun yung pinaka-maximum niya. Depende po naman kasi sa temperature or yung thermal fuse. May kanya-kanya po yung mga description. May 185, may 200. Depende po sa pagkakagawa ng rice cooker. Depende sa laki, maliit, malaki. Magkakaiba po yung kanyang maximum heat, no, na nadedetect bago siya masira. So ito po, meron siyang 201 degrees Celsius ata, no? Hindi ko ba matanaw kasi nakatakip. So mamaya malalaman natin kung anong yung kanyang maximum heat na required para gumana siya. Kapag na-meet niya kasi yung lumagpas siya dun sa maximum required niya, masisira po talaga siya. Siya po yung bibigay. So kadalasan po, kapag hindi nagana yung rice cooker natin, suspect po natin, ito talaga. Kadalasan po talaga ito yung pinapalitan. So kung may rice cooker po kayo nasira at hindi nagana, hindi nag-on, na iniisip nyo baka putol yung mga wire, nginat-ngat ng daga, hindi naman po basta-basta papasukin ng daga ito kasi covered po siya, no? So, palitan natin yung ating thermal fuse. Meron naman pong nakasulat sa pyesa kung ano yung requirement, kung ano yung nakalagay sa kanya, kung ano yung mga requirement, yung mga rating na bibili natin, kailangan tugma. Hindi po tayo pwedeng bumili ng hindi akma doon sa kapaloob sa kanya o yung description ng pyesa. Kung ano po yung required na nasa kanya, yun po yung kailangan natin bilhin para hindi agad-agad masira. Okay, sundin po natin yung required ng pyesa na nakalagay sa kanya. Okay, so mura lang naman po ito. Nabibili po ito sa mga electronic shop. Meron din ito sa online. So kadalasan po ito yung sira. Okay, so napuputol siya once na ma-reach niya yung sumobra siya dun sa maximum heat na kaya niyang i-handle. So ito yung bumibigay. So papalitan lang natin siya. So yan lang po, ganun lang po kasimple kung paano i-repair yung rice cooker. Kadalasan ito po yung pinapalitan. So paano po ba siya tinatanggal? Paano siya malalaman? Paano siya i-test? So turo ko po sa inyo. Baklasin po natin yung isang terminal niya. Yan, daan lang po. Para ma-test natin, tanggalin natin yung isang terminal sa pagkakabit. So, nakaangat. So, gagamit po tayo ng natawag na VOM, voltometer. So, isa-set ko si voltometer dito sa continuity. So, ang function ng continuity, mag-test ng putol or hindi putol na linya or mga wire. Kung putol ang wire, hindi siya tutunog. Pero kung hindi putol ang wire, tutunog siya. So, ganun din po yung fuse. May wire po kasi ito. Maliit na wire. Mas maliit pa sa buhok nyo yung wire nito. Napuputol po yan once na malagpasan niya yung pinaka maximum heat nito. Napuputol siya. Siya yung bibigay. So, paano natin malalaman kung bad siya or good?
So, yung tester natin, i-indicate kung gumagana o hindi. So, meron tayong indicator na ilaw, tumutunog, at meron tayong meter. Okay. So, para malaman natin kung good siya, kailangan tutunog siya. Ibig sabihin, hindi siya pundido. Kumbaga sa ilaw, nailaw pa siya. Kasi pag ang ilaw, hindi na nailaw, putol na yung wire, pundido. Ganon din po yung ilaw. May pinong wire sa loob. Yun po yung nagpo-produce ng heat. Okay. So, malalaman natin kung sira. Yung yung kabilang dulo ng ating thermal fuse, i-connect natin yung test rod. Tawag po pala dito test rod. Negative, positive. So, always nating remember na yung positive, yung pula, yung negative, yung itim. So, pag nagtitest po tayo ng fuse, wala naman pong kaso kung baliktaran or baliktad o hindi. Kahit magkabaliktad, okay lang po. Kasi wala naman po itong polarity. Wala pong negative, positive itong ating thermal fuse. So, kahit ikabit nyo ng baliktad, bumili kayo, nagbaliktad kayo ng lagay, wala pong kaso. Gagana pa rin po yan kasi parang wire lang po ito. Merong special na component sa loob. Okay? So, test natin. So, malalaman po natin kapag good, tutunog siya at papalo yung meter. Ayan. So, ibig sabihin po, yung rice cooker ko nagana. Okay? Pag ito po hindi tumunog at hindi umilaw, ibig sabihin, yung thermal fuse nyo, pundido na, palitan na. So, ganun lang po kadali. Tanggalin nyo lang po itong ating thermal fuse. Then, bibili tayo ng pareho ng naka-specify sa kanya na ratings. Huwag tayong bibili ng sobra, huwag tayong bibili ng kulang. Kung ano yung nakalagay sa kanya, sakto lang. Okay? So, ganun po yun mga katropa. So, maraming salamat sa inyong panonood. Okay, like and share and subscribe na rin po sa aking YouTube channel, StreamTech. Okay, click na rin po ang aking hit notification bell para po updated kayo sa aking na-upload na video. Maraming salamat po.